Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-17 kabanata. Ang pekeng panalo, sa lottery. Nabigla si Kathy. Hindi mo naiintindihan. Baka peke ang text message. Kinuha ni Billy ang kanyang cellphone, at ipinakita sa manager ang kumpirmasyon tungkol sa kanyang reservation. Nag-book kami ng table 8. Tinignan ng manager ang text message ni Billy at magalang nang ngumiti. Oo, nagpareserba ka ng table 8. Ngunit ang iyong lamesa ay nasa general section. At nasa VIP section ang table ni Mr. Ambrose. Ano, bulalas ni Kathy. Nasa VIP section siya. Gulat na napatingin siya sa manager. Si Alex ay isang talunan at wala man lang pera para kumain sa cafeteria sa university. Kaya paano niya kayang magpa-reserve ng ganoon kagandang table sa Chez Laurent? Hindi siya makapaniwala. Para makabawi sa pagkakamali ang manager. Personal na ipinakita ng manager kina Alex at Emma ang lamesa nila. Pagdating nila sa table number 8, kumunat ang noo ng manager. Naka-reserve na ang mesa. Ngunit hindi pa ito handa. Nandoon pa rin ang mga maruruming pinggan. Hindi nagalaw. At walang malinis na kubyertos. Pasensya na po, mangyari na maghintay lamang po ng sandali. Sabi ng manager. Malungkot ang ekspresyon niya. Tinawag niya ang pinakamalapit na waiter. Anong nangyari dito? Dumating na ang guest at hindi pa nalilinis ang table na ito. Kanina pa po nandito ang bisita sa mesang ito. Nakasimangot na sabi ng waiter. Nagpunta po ata sila sa banyo. Ano, nagalit ang manager habang inilahad ang braso para ipahiwatig sina Alex at Emma. Ito ang mga bisita sa mesang ito. At kararating lang nila. So, sino ang pinagsilbihan mo? Namula ang waiter sa kahihiyan. Pasensya na po sir. Pupunta ako para i-check kung ano ang nangyari. Hoy, bakit kayo nandyan sa table namin? Tanong ni Kathy. Habang naglalakad na nakaakbay si Billy. Kumain kayo sa lamesang ito, magalang na tanong ng manager. Oo, bakit anong problema? Nagtatakang tanong ni Kathy. Bumalik ang waiter kasama ang isang nakababatang kasamahan. Sir, maling customer ang pinaupo niya sa table na ito. Napayuko ang baguhang waiter at sinabing, ako ay humihingi ng paumanhin. Sir, ito ang unang araw ko kaya hindi pa ako pamilyar sa seating plan. May reservation ang customer na ito para sa table 8. At aksidenteng nadala ko siya sa VIP table, imbes na dalhin siya sa regular section. Humihingi po ako ng pasensya. Napatingin ang manager kina Billy at Kathy. Paumanhin, para sa mga abala. Gusto nyo na po bang lumipat sa regular na mesa? Kanina pa po naghihintay ang VIP guest namin. Napanganga ng malaki ang bibig ni Kathy sa gulat. Inaasahan niyang umalis ako para lang kay Alex. Naisip niya, hindi. Iyon ay hindi katanggap-tanggap. Hindi pwede. Tahimik siyang tumanggi at nag-cross arms. Marami ng experience ang manager sa mga ganitong sitwasyon. Sigurado ka bang gusto mo pang kumain dito? Tanong ng manager. Siyempre, gusto naming kumain dito. Sumimangot siya. Ayaw naming pumunta sa ibang lamesa. Matigas na pinandilatan niya ito. Napabuntong hininga ang manager sa sarili. Ayos lang. Ngunit tulad ng naipaliwanag ko na, ang halaga ng isang VIP table ay mas mataas kaysa sa isang regular. E di sige, nandito na lang rin kami. Halatang hindi nag-aalala sa gastos na may halong pagmamalaki, na tila walang pakialam. Hindi siya talaga payag na si Alex ay agawin ang kanyang magandang araw na iyon. Pumunta ka dito, para makipaglaro at ipakita na ikaw ay isang mahalagang tao, hindi ba Alex? Wika ni Kathy. At ako ang papalit sa iyo. Hindi ka na mahalaga ngayon. Magkano pa po ba tanong ni Billy, na medyo kinakabahan. Walang pakialam si Kathy. Ngunit hindi naman siya ang magbabayad nito. Ang pagkain na na-order nyo na, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000. Pagkatapos ay mayroong $200 para sa reserbasyon. $300 para sa VIP room. $400 para sa mga musikero. At $190 para sa special tableware. Nagulat si Billy. Ang kabuuan ay higit sa $2,000. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. At nag-init ang mukha niya sa kahihiyan.
I can't afford this, naisip niya. Ano ang gagawin ko? Sa isip ni Billy. Umalis na lang tayo, Kathy, at umupo sa regular section. Bulong niya sa kanya. No baby. Gusto ko ang table na ito. At gusto kong manatili dito. Hindi siya magbaback out sa harap ni Alex. Gusto mong manatili? Ayos lang. Maaari kang manatili mag-isa mo. Dahil, lilipat na ako. Galit na galit si Billy. Wala siyang sapat na pera. At kung mananatili siya rito, mapapahiya siya. At pagkatapos ay mabilis na umalis si Billy palabas. At si Kathy ay naiwang nag-iisa. Napanganga siya habang pinapanood na umalis si Billy. Tumingin siya sa paligid at napagtantong nakatayo siya sa gitna ng restaurant. At wala siyang gaanong pera. Nakatitig sa kanya ang lahat. At hindi siya kailanman napahiya ng ganun. Sinamaan niya ng tingin si Alex at saka nagmamadaling sinundan si Billy. Pinaalis ng manager ang mga kalat sa waiter at pinaupo si Alex at Emma. At bumalik ang mga musikero upang magtanghal para sa kanila. Isang waiter ang nakatayo, handang kunin ang anumang kailangan nila. Nagpa siya sina Kathy at Billy na manatili sa restaurant. Kahit na naging awkward ang mga pangyayari. Hindi na nila sinayang ang pagkakataong kumain sa Chez Laurent. Umupo sila sa table 8 sa regular section, hindi sa restaurant. At mula sa bago nilang table, nakikita nila sina Alex at Emma sa VIP section. Nakikita kung gaano ka-superior si Alex sa table number 8. Nagtampo si Kathy. Ang mga talunan na itinapon niya ay nakaupo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng restaurant. Kumakain ng mga mamahaling pagkain, nakaramdam siya ng selos. At halos hindi niya sinubukan ang kanyang pagkain. Baka pumupunta na rin siya sa cafeteria ng university. Hindi natatarante si Alex. Ang pagkain sa VIP section ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,000. Kahit si Billy ay hindi makayanan iyon. Kaya bakit naging kalmado si Alex? Hindi nagpapanik. Paano nagkaroon siya ng ganoong uri ng pera? Tinitigan niya si Alex. At umiikot ang isip niya. Kung tutuusin, ito ang Chez Laurent. Sa VIP section. Natarante rin si Emma. Umupo siya sa mesa. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Alex, paano mo nakuha ang mesang ito? At mayroon ka bang sapat na pera para mabayaran ito? Pagdududang tanong ni Emma. Huwag ka mag-alala. Promise hindi kita ipapahiya. Nakangiting sabi ni Alex. Saan mo nakuha ang pera? Tanong muli ni Emma. Nanalo ako sa loto. Maswerte lang yata ako na bumili ako ng isang bangkos ng mga tiket. At nanalo ako ng $150,000. Ang pagsisiwalat ng katotohanan ay magdudulot ng napakaraming problema, at hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung sino siya. Kumunat ang noo nito sa kanya. Hindi mo pwedeng sayangin ang pera mo ng ganito. Gumastos ka lang ng $2,000 para sa pagkain na ito. Kung ipagpapatuloy mo ito, mauubos mo lahat ng pera mo nang wala sa oras. Okay lang, pera lang yan. Parang wala siyang pakialam. Isa kang mabuting kaibigan. At mahalaga ang mga kaibigan ko. Nangako rin akong dadalhin kita sa Chez Laurent. Natatandaan mo pa ba? At narito na tayo. Napahanga si Emma sa kanyang mga sinabi. Naisip niya tuloy na medyo cute siya. Nang matapos na silang kumain, si Alex ang nagbayad ng bill. At umalis na sila. Kanina pa umalis sina Kathy at Billy. Binalak ni Billy na dalhin si Kathy sa Chez Laurent para sa hapunan bago kumuha ng kwarto at makasama siya. Pero matapos magmukhang tanga sa restaurant, wala na siya sa mood makipag-hangout kay Kathy. Sa halip, umalis siya sa may entrance ng female dormitory at iniwang nag-iisa si Kathy. Bumalik si Alex sa dorm niya at nahiga sa kama. Noong nakasama niya si Emma sa Chez Laurent, napansin niyang pinagmamasdan siya ni Kathy na may kakaibang ekspresyon. Ang sulok ng kanyang bibig ay may maliit na ngiti. Handa niyang ibigay kay Kathy ang lahat noong magkasama pa sila. Ngunit ngayon ay nabigla siya. Nang mapagtantong masaya siya sa ginawang kalokohan ni Kathy para sa kanyang sarili, hindi siya nararapat na isipin. Simula pa lang ito, naisip niya. Simula ngayon, magagawa mo kahit anong gusto mo. Kathy, wala na akong pakialam. Samantala, nakabalik na si Kathy sa dorm. Pinipigilan pa rin niya ang kanyang utak na intindihin ang lahat.
Mayaman ba talaga si Alex? Pagtataka niya. Nagpa siya siyang lunukin ang kanyang pride at tanungin si Emma. Itinulak niya ang pinto sa dormitoryo ni Emma. At pumasok sa gitna ng mainit na pag-uusap tungkol sa pagpunta ni Emma sa Chesloran para sa hapunan. Parang naiinggit ang lahat. Hoy Kathy, sabi ng isa sa mga babae. Nakita ko yung online post mo. Pumunta ka sa Chesloran, di ba? Nakita mo ba si Emma doon? Medyo nakaramdam ng awkward si Kathy. Pumunta siya sa Chesloran at nakita si Emma. Hindi sinasadyang napalitan siya at napilitang umalis. Paano niya maipapaliwanag iyon nang hindi napapahiya? Iniwas niya ang tanong at tumingin kay Emma. Emma, pwede ka bang makausap sa labas sandali? May itatanong lang ako sa'yo. Bagamat ayaw magsalita ni Emma kay Kathy, sinundan pa rin niya ito palabas ng dorm. Emma, ideya ba ni Alex ang maghapunan sa Chesloran? Straight to the point si Kathy sa punto. Oo. Bakit mahalaga ba ito? Nagkibit balikat lang si Emma. Tanong ni Kathy. Saan niya nakuha ang pera? Alam niyang mahirap si Alex. Walang paraan na kaya niyang gumastos ng ganoon kalaking pera, wika ni Kathy. Bakit ka nag-aalala? Pinikit ni Emma ang kanyang mga mata. May dahilan si Kathy para magtanong. Emma, huwag kang masyadong sensitibo. Ako ang ex-girlfriend ni Alex. Bawal na ba akong mag-alala sa kanya? Kahit kaunti. Pilit na ngumiti si Kathy at nagsimulang makipag-usap kay Emma na akala nila ay magkasundo pa rin sila. At ito ay gumagana. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali, nagsimula na namang maging maayos si Emma kay Kathy. Emma, saan naman nakuha ni Alex ang pera? Tanong ulit ni Kathy. Nang maramdaman niyang tama na ang pagkakataon. Nag-alinlangan si Emma ng ilang segundo. At saka sinabi, nanalo siya sa loto. Nakakuha siya ng $150,000. Nanalo siya ng $150,000. Nalaglag ang panga ni Kathy. Hindi niya akalain na magiging ganito kaswerte si Alex. Kathy, anong iniisip mo? Tanong ni Emma. Mahirap lang si Alex. At ang perang iyon ay makakatulong upang maibsan ang financial pressure sa kanya. Huwag mo nang isipin na kuhain o hingiin ang kanyang pera. Huwag kang tanga. Siyempre, hindi ako magnanakaw ng pera niya. Napangisi si Kathy. Hahayaan ko na lang siyang iabot sa akin ng diretsyo. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel. Stay safe po. At God bless.